lang daw ilihis ni Vice President Sara Duterte Forward ko dito ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. May isang hiling lang daw ang bise sa kanyang mga taga-suporta. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito ay giniit ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng... Eto, ha? May magandang sinabi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, VP Sara Duterte should have her security detail back ASAP. Ibig sabihin, sa madaling salita, ito po si Senator Amy ay sumaside kay VP Sara na dapat ibalik yung kanyang mga security. Maganda itong sinabi ni Amy, thank you, thanks, but no thanks. Alam mo, Senator Amy, maganda yung sinabi mo. Pero alam mo, hindi yan ang statement na hinihingi ng taong bayan sa'yo. Alam mo kung anong statement hinihingi ng taong bayan sa'yo? You call out your brother for a drug test. Yan po kasi ang hinihiling ng taong bayan. Kung iba-iba lang ang pagsasabihin mo, hindi. People can say that. Ibalik nyo, ibalik nyo, ibalik nyo. All senators can say that. All bloggers can say that. Ibalik ang security ni Sara Duterte. Pero, kayo lang po talaga ang epektibong makakapag-convince. Kasi wala pong nagko-convince. Walang nagko-call out na kamag-anak ni Marcos na siya ay magpa-drug test. So, maraming salamat sa statement mong yan. Thank you, but no thanks. You can do better than that. Pasensya na po. Maraming salamat, Heart Queen. Thank you sa pag-sponsor ng live na ito. Ha? Thank you, Heart Queen. Diba? Ay kayo, matanong ko, anong mas gusto nyong marinig na statement dito kay Amy? Ibalik ang security ni Sara na kaya namang sabihin ng ibang senador? O tawagin niya, i-call out na yung kapatid niya magpa-drug test? Di ba? Ay, baka naman naniniwala si Amy na hindi gumagamit yung kapatid niya. So, kung di siya gumagamit, tapusin na natin ito. Di ba? Tapusin na natin. Pa-drug test na. Maraming salamat, Hira, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Hira from Hong Kong. Diba? So, you can do better than that, Amy. Bise, si VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sorry. But I really don't buy this. Kahit anong sabihin niyang dak-dak dyan, baliwala sa akin. Feli Leatherman from US. Maraming salamat po. Yan ha. Thank you. Matagal na natin mga kaibigan to. Feli Leatherman. Thank you po. Diyan, isa raw Duterte si VP Sara kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Sabi sa dito, CPP. ang gusto kong marinig aminin niyang gumagamit ng kapatid niya. Hindi nga sa akin kahit hindi niya aminin na gumagamit yung kapatid niya. Ang sa akin, i-call out lang niya. Magpa-drug test, di ba? Fair enough. Di ba? Credible drug test sa harap ng camera, hair follicle. Hindi yung bigla na lang may result. Ako meron lang konting tanong. Yung mga kaalyado kaya ni Marcos before, tanong lang ito ha, alam ba ninyo kung gumagamit si Marcos o hindi? Si Junior, si Bonget? Tayo nagtatanong lang. Di ba? Kung alam nyo, ba't di kayo nagsalita? Ba't di kayo nagsasalita? Kung hindi nyo naman alam, hindi nyo kadikit si Marcos. Kung sa tingin ninyo, hindi gumagamit si Marcos, di sabihin nyo rin. Di ba?
Tatlo yan. Option. Kung ikaw ay kilala mong personally si Marcos at dikit ka sa kanya, alam mo kung gumagamit siya. Sabihin mo, ba't di ka nagsasalita? Or hindi siya gumagamit, di sabihin mo rin. Di ba? Linyahan na natin. Ang problema sa atin, hindi nyo sinasabing gumagamit. Yung iba hindi sinasabing gumagamit o tapos gumagamit. O kaya kung hindi nyo alam, baka hindi mo kadikit si Marcos. Kasi hindi mo alam kung gumagamit o hindi gumagamit eh. Ano lang kasimple. Kaya, Senator Amy, kung susundan ko yung logic na sinabi ko, sabihin nyo kung gumagamit. Or kung hindi gumagamit, sabihin nyo rin. Walang problema. Patas tayo eh. Kung hindi nyo sasabihin nyo, hindi nyo alam, kapatid mo yon, anong nangyari sa inyo? Hindi nyo alam? Bad shot. Sabi nga dito, bad shot ka. PNPA. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil tungkol dito, pero dati na niyang sinabi nga ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang persang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Itinanggi rin. Naniniwala kayo dun sa aling ito? Sir, ma'am, baka patayuin ako eh. Ma'am! Sorry po. Ma'am po, ma'am. Hindi sir. Naku, naalala ko yung waiter na pinatayo dahil nag-sir. Oh, ma'am! Hindi politically motivated? Naniniwala kayo kay ma'am? Ha? Naniniwala kayo kay ma'am na ito hindi politically motivated? Nilang minamanmana ng mga pulis ang bahay ni VP Sara. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at please spare the PNP organization po from these political issues. Nako. Wow! Heavy, bad shot. Narinig niyo yung sinabi? Please spare the PNP organization from this political ek o anong ulitin ko, ano yung sabi? Ibig sabihin, sa madaling salita, huwag niyong idamay ang mga pulis dyan sa politika. Wow, ma'am, coming from you, ma'am. Tingnan nyo yung ginawa sa KOJC. Tingnan nyo yung mga nirelieve na mga pulis dyan sa Davao. Yung mga pinagtatanggal na bodyguard ni security ni BP Sara. Yung mga tagalabas nagpapasok sa Davao. Tapos wag idamay sa politika naman, ma'am. Are you hearing yourself, ma'am? Wag ganon. Coming from you. Yan nga masisisi ba natin ang taong bayan? Kung kayong mga pulis ay sinasabihang sumasali sa politika, ba't hindi nanindigan? Nasaktan yung mga tao dyan sa KOJC, kababaihan, mga babae nasaktan. Alisin ko muna yung picture, ha? Nasaktan. Wala kayong ginawa. Di ba? Anong sinabi ni Baste? Etong si Sara, kinall out si Romel. Ito si Baste, sabi, sasampalin niya si Torre. Bakit? Nagpakalat ng fake news dyan sa Davao. Kitang-kita ng taong bayan, atat ma'am ang mga pulis sa Davao. Can we blame them kung isipin nila ito'y politically motivated, tapos sasabihin nyo, ma'am, with all due respect, sasabihin nyo, ma'am, huwag idamay sa politika ang mga pulis. Wow, talaga naman. Galing, intindi. Wow. Kayo pa nagsalita ng ganyan. Dapat nga magsalita ng ganyan mga Duterte. Kayo mga pulis, huwag kayong makasama sa politika.
Ipagtanggol nyo lang yung mga mamamayan. Baligtad. Kayo pa nagsabi ng ganyan, wow. Parang ano ito hindi ko po sinasabing ganito ha. Parang isang tao nagsabi, tigil-tigilan nyo nga magdroga, pero addict. Hindi ko po sinasabing nagdodroga kayo ha. Ano lang yan ha, example lang. Diba? Wow, grabe. Ewan ko. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista. Baka raw may pinagtatakpan lang si VP Sara kaya gumagawa ng issue. Baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito. Masama din ang dila nitong congressman na ito. Masama. Di na. Yung sinabi ni VP Sara gano'n ay dinadivert lang daw ni VP Sara yung issue. Wow! Wow! Wow, grabe. Pakinggan niyo sasabihin ha. Nung nagpumutok po yung issue na siya po yung nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Yeah, kita mo. Di ako may tanong, congressman. Ito'y tanong lang naman, ha? Kasi, 10 na mga katulad mo at yung mga bangag vloggers at mga ensimada vloggers, ito'y tanong lang naman. Ha? May malubhang sakit ba si Marcos? Nagtatanong lang tayo. Bakit? Nung nagkabagyo, sinong hinahanap nyo? Si Sara. Ginawa nyo ng issue. Nagpalabas kayo ng illegal picture. Nakuha ng CCTV. Hindi siya ha, hindi siya. Ibig sabihin, yung nasa grupo ng mga insecure sa Duterte. Bakit hinahanap nyo si Sara? Patay na ba si Marcos? Ay, nagtatanong lang. Or may malubhang sakit? Kasi po, eto ha. Ako'y hindi naniniwala sa mga kumakalat na balita. Pero may mga kumakalat na balita na meron daw malubhang sakit si Marcos sa baga. Yun ay sabi. Kaya nga noong may sinakay sa helicopter at isinugod sa St. Luke's ba yun? Hindi ko masyadong nasubaybayan yung kwento na yun dahil pagputok ng kwento na yun kami nagpadabaw na. No? Hindi ko basta ako yung nagtatanong lang. Kasi ang dami nagme-mensahe sa akin at ang dami ko nababasa sa social media. Yun ba ay totoo o yun ba ay fake news? O, kayo na sumagot ha. Dito sa mga viewers natin, kayo na sumagot. Pati sa mga manunood ng replay. Totoo ba yon or fake news? Kasi naglalabasan na talagang isinugod ng ospital ito si Marcos. At may malabang daw sakit. Baga pa nga ang sinasabi Na nagtatanong lang, ito bang lumalabas na balita? Kasi hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala may sakit si Marcos. Kayo ba naniniwala? Kasi may mga kaibigan tayo. May mga viewers tayo nagme-mensahe sa akin. May nakakausap ako na, oy, naku, eto sakit niyan. Oo, abangan mo, malapit na. The end is near. May mga ganun pa, kinakantahan ako, coach. O, ano bang nangyayari? Sabi niyo, the end is near. Kinakantahan ako mga ano. Oh. Ha? Tapos, kayo ito, may nachichismis na may mas malubang sakit si Marcos na kumakalat. Tapos kayo ngayon, hanap kay VP Sara. Medyo naglalong nag-iisip yung taong bayan. Hindi kayo nakakatulong. Lalong napapaisip ang taong bayan, ay may katotohanan. Ba't hanap kay VP Sara? Pag sa oras ng sakuna, delubyo, problema, or bagyo, kung ano man, si Sara hinahanap nyo. Ibig bang sabihin ay inaamin ninyo na wala na sa tamang kaisipan o sa tamang kalusugan si President Bonget para tayo'y pangunahan. Kaya umaasa tayo na hinahanap, kahit saan magpunta si VP Sara, concerned kayo. Diba? Baka mamaya, gaya ng sinasabi ko, bumili ng suka si VP Sara, ibalita ninyo. Diba? May pinatay na daga si VP Sara kasi kinain niya yung pagkain nila, yung steak nila, binalitan nyo. Hindi ikaw, hindi siya ha.
Yung kumakalat sa social media. 'Di ba? Oh. Sabi dito, sinagot na ng Diyos ang dalangin na pakibatukan ng presidente namin. Ito, batok yan. Ha? Ito, bibigyan kita ng maliwanag na batok. Nagyabang ka. Sakit nun, no? 5,000 plus flood projects. Kinabukasan bumaha. Sakit nun. Ha? Parang in-announce mo sa barkada mo, "Oy, mga brad, sinagot na ako nung aking nililigawan." Talagang bilib na bilib yung mga barkada niya kasi maganda, sexy. Sinagot na ako, nag-celebrate pa. Kinabukasan, nasa kanlungan ng tropa niya. Ang sakit nun di ba? Masakit yun. Di ba? Ganyan yung nangyari dyan sa baha. Kaya nga inaano natin. Ha? Baka mamaya, instead na nakakatulong kayong kumakahol kontra BP Sara, baka hindi ko po kayo pinagbibintangan pero instead na nakakatulong kayo kay Marcos, lalo pa kayo nakakasama. Dahil kino-confirm nyo ang kumakalat na balita indirectly sa social media. Nawala na sa tamang kaisipan at tamang kalusugan si President Bonget dahil may malubhang sakit. Kaya hanap kayo ng hanap kay BP Sara. Hindi ako naghahanap kay BP Sara, ha? Nagpunta nga daw siyang Germany, kaya yun ang post ko sa Facebook Banateros, papunta ng Banateros, papunta ng Germany. Ay, kayo mga Banateros, puro kayo puro kayo pasarap. Di ba? May mga ganyang Ay, nako. Hindi kayo nakakatulong kay President Bonget. Ayon naman sa tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, mas marami pa rin ang bantay ngayon ni VP Sara. Isa pa to, nakisaw-saw din. Laos na si Leni mo, wag mo i-compare, excuse me naman. Kahit daw kasi tinanggal pa ang 75 pulis niya, higit 300 pa rin ang bantay ni VP Sara na 3 beses na mas marami kumpara noon kay... Kahit tanggalan mo ito ng security, wala namang papatay dyan May kinontra ba ito? Kinontra ba nito droga? Okay, nagtatanong lang matanong ko kayo. Kinontra ba nito droga? Nagtatanong lang. Kasi gusto ko ulitin 3 beses Kinontra ba nito droga? Paano magdedelikado buhay? Kinontra ba nito mga komunista? Kinontra ba nito mga gambling lords? O lutang lang? Tanong lang po yun. Tanong lang. Tanggalan mo security yan. Lagyan mo lang isang driver para masaya. Si Romel. Ay, si Romel. Si Joel. Lagyan mo driver. Siyempre, para makaikot-ikot. Hindi mamamatay yan. Hindi. Ay, sus. Iko-compare mo. Ang daming kinalaban ni BP Sara na mga komunista. Pag kayo magkakaroon ng analogy, kailangan patas. Hindi nyo ikino-compare yung apple sa orange. Dapat parehas. Robredo. It's less of an actual security issue. Basa din ng dila nitong itong political analyst ba ito na speaker daw ni Leni? Hindi rin marunong mag-compare. It's more of projection issue, 'di ba? An importance issue. Importante ko kaya meron akong ganyang kadaming security. Hindi naman dapat nasusukat 'yon sa dami ng mga bodyguard niya, 'di ba? Nasusukat 'yon doon sa aktual na trabahong kanyang ginagawa. Wow. Again, another coming from you. Nasusukat daw 'yon sa aktual na dami ng kanyang nagawa. Wow. Ang daming nagawa ni Leni.
Ang dami niyang nagawa. O 6 na taon niya lang pinagkokontra si Duterte. Wow, wow. Coming from you, coming from you. Talaga. Sabi dito, real talk, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Si Blank pa nga ang nagpaalis sa kanyang kapatid para hindi matukhang, di ba? Sabi dito ng viewers. Diba? Kasi coming from you, mas maraming nagawa. Hello? Hello? Is it me that you're looking for? Talaga lang, sa inyo pa galing. Paramihan ng gawa. Palagay ko, walang ko-compare kay BP Sara sa mga dinami ng nagawa sa lahat ng mga naging Vice President ng bansang Pilipinas. Mas lalo na si Lenny. Baka kulilat yan. Pambira ka naman, Baka yung iba pumalagpas sa statement kong yun. Pero si Lenny, wow.